as well as the graduates as well. I am very happy today. Congratulations to all of you. Reaching this far is impossible without God. Okay? So, kabalo mo mga nagzelos ko sa inyo. Nag-feel ko jealousy, actually. Tanan sa inyo ganina, almost talking here, giving thanks to their parents. Sa ako, wala na ko'y parent. Sige. May gana na ko'y sugar daddy. So, thank you na ko'y daddy sa kilid. As a parent, I realized before nga ako yung pag-graduate na akong anak, no matter what happened. But waiting for him to grow, dugay pa kaayo. Muna nga nakaingon ko, nakakatawa ko sa naa sa kuan ba? Kan bao-bao bitaw? Layo pa ko. Apan, mas layo nako kaysa asa ko gikan. Ako na-realize, kung paabuto na ko akong anak, nagminyo ko at the age of 20. First year college. Kay lagi, wala na ginikanan nga nagpa-eskwela. That is why, ako magulang nagpa-eskwela sa ako, iko gipatilaw sa first sem. Gigna na ko nila, I'm so sorry. We cannot finance you anymore because we have also children. Luha, mga kaigsunan sa kasakit. Luha sa kaanugon. Especially, nga ang dili gusto magpa-eskwela sa ako, ang akong igsuon. Ang iyang bana willing magpa-eskwela, nga dili na ako igsuon. Ang akong igsuon may dili willing magpa-eskwela, tungod kay dili na daw nila kaya nga magpa-eskwela na ako. So I stopped. Bisag asa ko nagtrabaho, mangita, kaworkingan. Pero sa una lisod kayo mangita kaworkingan. Actually karon, you are very lucky. Na kung gusto mo mag-working student, daghan kayo atong mga kaigsuunan nga willing magpa-eskwela, it's because doon naman tayo mga colleges nga walay bayad. Kaon na lang, pretty na lang, allowance na lang. Ang nakaapan karon, there are so many students also wanted to become working student, but then they wanted to become student but didn't want to work. Gusto lang nila mahimong estudyante, pero dili gusto mo trabaho. Nga naman, mo study. That is the saddest thing in the new generation today. How many times I have my working student, but then I observe that they wanted to become student and not to work. Dili na sila working student. They wanted to become special student. Laziness is one of the, there are so many hindrances of the success. Number one is laziness. Again, daghan gusto magpa-eskwela mga batanon. Karong panahona. Nga doon na yung mga college na libre. Sa una, wala mong liha. Number two, sa hindrance sa success is pride. Daghan kayong mutong giingon ganina, no? Daghan kayong mga pobre nga gusto magpadato-dato. Ang resulta, dili maka-graduate. Nga naman, kaya nasapnan nga pobre. Kaya dili gusto mo baon o itlog sa ginamos, pastor. Karon pa ko nakabalo nga itlog sa ginamos asin di ay. Gitagna-tagna na ko ganina unsa pa itlog sa ginamos. I think it's a now. Kada sa now bitaw nga ibubo sa kanon. Abila ko muna siya ang itlog sa ginamos. Ang itlog day sa ginamos asin. Sa amo na siya tuslok or target, point target ba? Naday bagong uso karon nga term, itlog sa ginamos. Again, number one, makahindran sa success is laziness. Katapulan. Kabisan ato kaugalingong ginikanan, usahay makatamod mo, it's because dili gusto mo trabaho ato mga estudyante. Gusto lang, taga-kwarta. Gusto lang, taga-balon. It's because, ila sa ipalnawong sa mga parent, nga you as a parent, has the responsibility to send us to school. Gihimo nila responsibility sa parent. So, pwede sila magtinapulan. Usa siya ka hindrance to success.
Nga naman, nakabasa ba mo nga dili pa kanon ng tapulan? Bisag ginikanan ta nagpuyo usahay, how much more pag dili na to ginikanan ang atong gipuy-an? Nga bisag hugas sa plato, dili manghugas. Greediness. Gusto na to ato lang matuman. Bisag Sabado pa. Gusto na to muskwela na. Okay? Greediness. Atong gusto matuman. World lover. Muban-uban sa mga barkada nga tagagawas. Ganina ang atong morning devotional nagingon nga we should separate from the world. Those who love the world is not worthy of me. Ingon ang Ginoo. O katong naigugma ka na kung ilag yung dumtan ang kalibutan. Please find companion nga naa sa sulod, dili sa kalibutan. Next, hindrance, lust. We should know how to differentiate lust from love. Pag-uyab, yes, ako ana. As a parent, dili ko mo babag sa paghigugmaay sa usag-usa. Ilabi na ko ang paghigugma diya sa Ginoo. Ang dili na ko gusto katong maburusan sa dili pa panahon. Maburusan nga wala pa'y kasal. And that's the hindrance. We should know what is the difference between lust and love. Kaya ang love, true love can wait. True love can wait. Okay? Kira, na namin ang uyab diri, of course. Kinsa may manguyab di ay matigwang. Parent! Daghara ba parent? Bawalan mga anak sa uyab-uyab. Kinsa may manguyab? Ang minyo. Of course, ang manguyab, batanon. Dili siya bawal para sa ako. Ambot sa ginikanan, balag mga suko mo na ako. Ang bawal lang ang maghimo sa mga butang nga para sa mga minyo. Munang dili dayon makagraduate. So, love or lust. Ang love, iya sa Ginoo. Ang lust, iya sa yawa. Number 5, lawbreaker. Nganong kasagara ang mga, nganong mahimo siyang hindrance? Lawbreaker. Karon mga estudyante, especially kining wala pa nag-college, pa below. Natay mga hugon-hugon na doon na eskwela sa Sabado. Choose whom to serve. Man or God? Men or God? What is the difference between 99 and 75? Nga grado. Diba pass and fail naman? Sa amo sa TESDA, there is no honor with honors na. Only pass and fail. My question is, what is the difference between 75 and 99? Si Duterte, proud kayo siya na 75 yung grado. Pagpili, mag-eskwela sa Sabado, or pagsimba sa Ginoo, panahon sa Sabado. Again, mga bata, no, lipay kayo sila. Uy, ayahay kay kung ikaw di akong mamama. Nga naman, sugot man di ka mag-uyab-uyab ko. Lipay kayo sila, oh. Naday na bawal, eh. Lipay kining uban lagi. Ako, magabot 18 akong anak kung doon ay kuan, kagustuhan, doon na sa'y makagusto. Ako na naipaminyo. Araw makaapon ako. Paiskulahon niya po na ako. Ala ako'y magbubuhi. Hangtod-santod. O, sige, pag-apply mo sa ko anak. Ang anak na ko is 16. Tindog anak, be. Tapos tikilid. Gwapo mas anak ko anak. Ah, diba, nagtindog. Isog gini ko anak. 16. Duha na lang katuig. Pwede na. Ipakasal sa simbahan. Andama ang 1,000 kada church. Walay una-una. Kung gusto magminyo, magminyo. Mga nanay,
mga auntie, mga lola, layo pa ta. Pero mas layo na ta kung asa tagikan. Kinsay gusto mag-eskwela. Sakit kayo sa kung kasing-kasing hatod karon ako pang madunggan while mag-celebrate ko ginani dito. Nag-graduate ko ang baccalaureate mass dito sa Lagonglong. Hantod karon prisko sa kong utok. Gipadungog gyud ko sa usa ka nanay nga nag-ingon, mas maayo gyud ang ni-graduate nga virgin. Mas maayo gyud ang ni-graduate nga dalaga pa. Mas maayo gyud ang ni-graduate nga ulitaw pa. What's wrong with you, parent? Naa na edad qualification sa eskwela? Naa na gender equality? Inequality sa pag-eskwela? Naa na marital? Naa na marital status sa pag-eskwela? Nalipay na unta ko kay ni-graduate ko, baccalaureate mas Lagonglong. Nadunggan yun ako hatod karon. Di lang ko, kailan sa nako? Gipadungog yun ko niya anak. Muna nga nag-baccalaureate ko karon, wala na ko'y nadunggan. Salamat tayo sa nag-congratulate na ko. Ay kabala ka, mga pila sa ka-years karon makita na po ko ninyo din. Di na di mao, akong suoton. Lambugira kay siya na. Dili ha? Again, walay age limit. I encourage you all, katong mga junior high school graduate, kung dili mo gusto mag-eskwela sa regular school, kay ingon pa ni pastor, wow kaayo. Kay sakto ang height, pambata, pero ang naong, ni kunot. Atong sa ako, grade 11 and grade 12. Modular ta mo. Or di mo maulaw. Pag college, wala na. Twice a week na lang. Dito na dahil sa kuan, salay. Again, ang eskwelahan, dili mo matter sa sweldo. Ang sweldo sa malon ng eskwelahan o ang sweldo sa bratuhon ng eskwelahan, pariyora. Ang sweldo sa valedictorian, sweldo sa outstanding, sweldo sa cum laude, summa cum laude, parihora. What's wrong? Mahadlok ka, kay dili na ka ma-cum laude kung di ka mo simbag Sabado? Adi ka mo eskwelag Sabado? Daghan kayo, nakalampos, nag-eskwelag Sabado, walay trabaho. Wala ka pasar board exam. Ako pa, nakapasar yapon. Nangayos ko ito pa sa ilo. Buhay pa beta. Ba? Nakapangayos ito pa sa ilo. Anak! Ilabi na sa kong anak. Walay bawal manguyap. Ang bawal, magburos nga dili pa minyo. Di man magpaburos. Mamuros. Oh, pagsaba, magminyo. Kay daghan dire. Bisag pagabot 18, ditso. File na ditso. Usay dugayan. The true education, students, the true education is fearing God. That's the true education. Daghan kayo sa likitsada kay eskwela ng bugira. Di nagpamansin sa mga pariho kuan. Dili na nato batasan na mga Adventista. Bisag kung sa panakatsada ato eskwelahan, it will not matter. In the eyes of God, we are still brothers and sisters. Daghan kay als karon. Again katong mga tiguang na gusto mag-eskwela. Di ko sabaon siya ako number, basta tikapin ako. Nakalokdo na kong bunot. Oh. Tikapin. Kaya namin yung mga 20. Oh. Nag-graduate ko college, 26. Salamat sa kumbana. Di na nis para sa kuwan. Salamat sa kumbana. Wagi na siya. Sa una, hagitagiton mo na siya sa mga sila. Imong asawa, imong gipa-eskwela. Wapar man na imong asawa. Basig ba ibugag profesor? La! May ibugag profesor. Nakigwapa ba sa ta sa una? Nag-drive kung sikat-sikat akong bana. Syaro, may bugang ka profesor. Ihatod pag-eskwela, kwaon pag-uli. May bugang ka pa. Ha? Libre man maibog.
Ang dili libre, ang mga bit. Fearing God is a true education. Ang nakaka-graduate, nga na-backslide, wala to sila'y insakto nga edukasyon. Ang nakaka-graduate, nga wala na nagsimba karon, wala to sila'y insakto nga edukasyon. Kaya the true education, nag-iyon sa Ecclesiastes, this is the conclusion of the matter. Fear God and do His commandments. Because this is the whole duty of man. Mayong hapon.